Pag-usapan po natin unconditional love sa Roma 5:8. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit nung tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Alam niyo po yung word na love, lagi nating nakakalipat sa may kondisyon. Kumaga, mahal kita basta mabait ka. Mahal kita basta faithful ka. Mahal kita basta hindi mo ako sasaktan. Mahal kita kapag may, alam mo yun, may gamit ka pa sa akin. Mahal kita kasi in-expect ko, mahalin mo rin ako. So, pag naging transactional po ang love at hindi unconditional, doon po yung kaya may maraming tao po lumaki, kailangan patunayan ang sarili para maramdaman na lovable ako. Kailangan ko mag-perform sa magulang, sa kapatid, sa asawa. Alam niyo yun, kailangan meron akong worth para ako mahalin. Pero iba po ang pagmamahal ng Diyos. Yung binasa po nating verse, minahal daw tayo ng Diyos kahit makasalanan pa tayo, kahit tumatalikod tayo sa Kanya. Hindi niya hinintay na umayos ka muna bago kita mahalin. At minsan tayo rin, kailangan ko umayos bago ako mahalin ng Diyos. Parang sinasabi ng taong may sakit, pagpapagaling muna ako bago pumunta sa doktor. Ganun po kasi yung system nun. Kasi si Jesus lamang ang makakatulong sa atin para tayo magbago. That is unconditional love. Hindi dahil deserving tayo, kundi dahil yun ang nature ng Diyos. God is love. Yun po ang kanyang pagkatao. Hindi yun ugali niya, yun siya. God is love. Ika nga. Hindi dahil perpekto tayo at kamahal-mahal. Hindi, kasi po perpekto ang Diyos natin. Tandaan po, hindi naman ibig sabihin na unconditional, kukonsintihin niya yung mga kasalanan natin. Yan din kasi yung mindset minsan natin. Mapagmahal ang Diyos. Magnanakaw ako, mahal pa rin pala niya ako . Magwawala ako dito. Hindi po, ang tunay na pag-ibig ay hindi konsentidor. Mahal ka ng Diyos kung nasan ka ngayon. Pero sobra kanyang mahal na hindi kanya pababayaang manatili dyan. Ibig sabihin, kung ikaw ay makasalanan, sa sobrang mahal niya, gusto kanyang baguhin. His love forgives, but it also corrects. Yung love niya nag-accept, but it also transforms. Yung love niya nagko-comfort, but it also calls us to change. Kaya po tandaan natin, ang cross, titingin ka sa krus. Nakita mo si Jesus na naghirap, namatay para sa'yo, at huwag nating kalimutan yung empty tomb. Siya yung bumangon muli on the third day para mapatunayan, anak, patuloy ako nagmamahal sa'yo. Tandaan nyo to, your worth is not determined by who accept you or rejects you. Ang worth mo ay determined by a loving God who died for you. Tanong, saan mo hinahanap ang approval ng yung worth and value? Sa Diyos ba? O sa number of likes and views mo? Sino kailangan mong mahalin mo ngayon ng tunay? With truth, grace, and compassion. Tandaan natin, sabi sa Roma 5:8, pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig. Sa ganitong paraan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Tayo manalangin, Panginoon, ito pong command nyo ay hindi lang para ma-remind kami, kundi para gawin din namin to sa iba. Ang magmahal ng walang kondisyon. Ang magmahal na hindi nagkukonsinte pero nagbabago sa tao. Kaya kami, Lord, as we receive that kind of love, kami rin, Lord, i-apply namin to sa mga taong hindi lovable. I-apply namin to sa mga taong mahirap mahalin. Dahil, Lord, that's what unconditional love is, without any transactions. Kaya, Panginoon, tulungan mo kami magmahal na katulad ng pagmamahal mo sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, sa pangalan ni Jesus. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.